Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Naghahanap ka ba ng perfect na lugar para magtayo ng negosyo? Alamin natin kung ano ang mga lugar sa Philippines na promising. Ano ang next business venture? Hi there, this is Kitan, ang inyong pambansang wealth coach. Alam mo, sa bawat negosyo, napakalaga po ng location. Tamang lugar, tamang market, tamang negosyo, at siyak na talagang lalago to. So ngayon, pinag-isipan po namin at nagsaliksik po kami, di ba, ang buong team po namin, at pinag-usapan po namin ano kaya ang magagandang negosyo at ano kaya ang magandang lugar. O ito, pagdating po sa Metro Manila. Nangungunang po ang Metro Manila ang sentro ng komersyo at negosyo dito sa Pilipinas dahil sa dami ng tao, established infrastructure, di ba, maraming mga nagnenegosyo po dito, from retail, food chains, tech startup. Nako, Manila na talaga ang pinakamaganda na pwede niyong tayuan ng negosyo. Kaya nga kung gusto niyo, pwede kayong mag-umpisa dito sa Metro Manila. Pangalawa, Cebu City, the Queen City of the South. Alam mo, ito naman po ay booming na rin tong business hub, no, outside Manila. Ideal to kung gusto niyo talaga mag-umpisa ng tinatawag na BPO. Business Processing Outsourcing. Marami na pong tech startup nandun po at even ang dami na rin pong turista. Napakalaki ng potential dahil strategic ang location ng Visayas at Mindanao region. Kaya nga napakaganda ng future ng negosyo po sa Cebu. And then pangatlo, definitely kung may Cebu, may Davao City. Ito naman po ang growing economic powerhouse. Ito yung pinaka-safe at progressive na city ngayon sa Pilipinas. Dahil stable ang economy, may suporta sa local government, nagiging popular destination na rin ng mga investors. Ang mga industry tulad ng agrikultura, real estate, at syempre naman, di ba, business-friendly and growing city rin po ang Davao. At ngayon, isa pang lumalaki na location po natin ay Clark, Pampanga. Ito na po yung the next big thing for commerce. Di ba? Lalo na sa panahon ngayon, kung gusto niyo ng mga logistic, e-commerce, ang Clark po ay napakaganda po dahil malapit po sa mga airports at mga ports. Di ba? So, kung kailangan niyo ng warehousing, manufacturing, logistic services, nako, pwede kayong pumunta ng Clark, Pampanga. At pagdating naman po sa Iloilo, ang Iloilo City po, ito ay nagiging hub na rin po ng mga real estate, retail, no? Lumalaki na rin po, nagkakaroon ng mga massive infrastructure. Napaka-promising din po ng tourism at food industry dito sa probinsyang ito at ngayon nagiging metro Iloilo City na po. Humahabol na rin po siya sa mga iba pang mga syudad katulad ng Cebu, Davao at Metro Manila. Kaya kung titignan nyo po, kung papasok po kayo sa mga location na mga ganda, kailangan alamin nyo muna ang iyong target market. Pangalawa, i-check po natin kung babagay ba yung location po natin sa negosyong papasukan nyo. At pangatlo, mag-research po tayo. Ang pagpili po ng tamang location sa negosyo ay isang major decision at malaking impact sa success ng negosyo mo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Kabi-kabila ang sigaw ng saklolo sa Kabikulan dahil sa bahang dulot ng bagyong Christine na umabot ng lampas tao. Kahit mga rescuer humihingi ng tulong. Sa Cebu, motorbangka tumaob sa kasagsagan ng bagyo. 2 sakay nasagip habang ang isa pa patuloy na hinahanap. Bagyong Christine tinatayang magla-landfall sa Isabela o Aurora. Kumusta kaya ang kanilang paghahanda? Pastor Apollo Kibuloy humarap na sa Senate hearing tungkol sa mga kaso ng pang-aabuso laban sa kanya. At Heart Evangelista nagsalita na tungkol sa sinasabing iringan umano nila ni Pia Wurtzbach. It's the people that she chose to surround herself with for specific reasons that makes this whole thing problematic. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
kapatid, ang inyo pong natutunghayan ay ang live satellite image ng weather forecasting website na Windy sa Pilipinas. Kitang-kita na balot pa rin ng kaulapan ang halos buong bansa. Pero pinakamakapal ngayon ang kumpulan ng mga ulap sa timog silangang bahagi ng Luzon. Indikasyon po ito ng malalakas na mga pag-ulan sa lugar. Sa ngayon hanggang signal number 2 pa rin ang nakataas ng dahil sa bagyong Christine. At kasama na dyan sa mga lugar na saklaw nito ay ang Metro Manila. Sa Bicol Region, maging sa probinsya ng Quezon, kung saan nakita natin kanina ang concentration po ng mga ulap na dala ng bagyong Christine, umabot na ng hanggang lampas tao ang baha sa maraming mga lugar. Kaya naman kabi-kabila ang nanghihingi ng tulong. Magbabalita, Simon Gualvez. Sumisigaw na nagpasaklolo ang ilang residenteng natrap sa lampas taong pagbaha sa Barangay Triangulo, Naga City, Martes ng gabi. Tuloy-tuloy kasi ang pag-ulang dala ng bagyong Christine. Kaya sa ilang lugar, lumubog na ang mga sasakyan dahil sa hanggang 5 talampakang pagbaha. Nagsagawa naman ng relief at rescue operations ang Angat Buhay NGO ni dating VP Lenny Robredo. Nagpagamit sila ng rescue boats para sa mga gustong lumikas. Mataas na baha rin ang naranasan sa Del Rosario, Naga City. Umapaw naman ang spillway sa Barangay Fabrica sa bayan ng Bula sa Camarines Sur kaya bumaha sa kalsada nitong Martes. Pumasok din ng tubig sa isang eskwelahan. Sa Pasakaw, abot bubong ang taas ng tubig. Dahil sa walang tigil na ulan, bumigay na ang Waras Bridge sa Maharlika Highway sa bayan ng Pili. Ito pa naman ang daan patungong Naga mula Legazpi. Ang isang mall naman sa Legazpi, pinatuloy na ang ilang lumikas dahil malaking bahagi ng sentro ang lubog sa baha. Hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong Albay. Sa Barangay San Francisco sa Ginubatan, rumaragasa ang tubig sa ilog kahapon. Bumaha rin sa ilang kalsada sa Barangay Marambas o Was Albay dahil sa pag-ulan. Nagkulay putik naman ang alon na humahampas sa dalampasigan. Sa panayam ng Good Morning Kapatid sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Albay, halos 6,000 pamilya o 17,000 individual ang kinailangang ilikas. Binabantayan din ang banta ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Sa ngayon, expected namin yung lahat pero wala pa kami natatanggap na report. Tungkol doon sa mga other questions sa mga damages or report of data. Sinaklolohan naman sa Gimalota, Sorsogon ang isang 20 anyos na kabuanan nang ipinagbubuntis. Not passable na kasi ang mga kalsada dahil sa pagbaha. Tulong-tulong ang rescuers na siya'y buhatin para maihatid sa nag-aabang na ambulansya at madalas ospital. Hindi na rin madaanan ng kalsada sa Barangay Payapa, Tagkawayan sa Quezon. Umapo kasi ang ilog kaya umabot sa kalsada ang tubig. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Umabot naman hanggang leeg ang baha sa ilang lugar sa OWAS Albay. Kaya magdamag ang isinagawang rescue operations ng otoridad doon. Para bigyan tayo ng update, makakausap natin si Police Executive Master Sergeant Fe Cerillo ng OWAS Albay PNP at kasama rin sa mga nag-rescue sa mga residente. Magandang tanghali po, ma'am. Ma'am, can you hear me? Alright, susubukan po natin na balikan si Ms. Fe Cerillo ng PNP Albay. Samantala, sa ibang balita, isang bangkay ng lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa pier sa Parang, Maguindanao. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Kayla Makantan. Hindi magkandaugaga ang mga tao sa pier sa Barangay Talisay, Parang, Maguindanao habang kinukuha sa tubig ang naaagnas ng bangkay ng isang lalaki. Maputi ang balat, 5'6" ang taas at tanging shorts na may cartoon character design lang ang suot ng bangkay na palutang-lutang. Alas 12:40 ng tanghali kahapon. Namataan ng mga tao ang bangkay. Kalansay ng ulo nito, kaya hirap silang malaman ang pagkakakilanlan nito. Hinala ng marami, ito na ang American vlogger na napabalitang dinukot sa Cebuco noong October 17. Kasalukuyang nasa Cabangan Funeral Homes ang bangkay.
Nasawi ang 31 anyos na pulis matapos pagsasaksakin sa Tuguegarao City. Ayon sa nakakita ng insidente, gabi nitong October 21, nang banggain ng isang tricycle ang motor na minamaneho ni Patrolman Alvin Cabrera bandang Barangay Ugak Norte. Nang matumba ang pulis, bumaba ang driver saka biglang pinag-uundayan siya ng saksak sa kabila ng tinamong mga saksak. Nagawa pa makatakbo ni Patrolman Cabrera papunta sa isang convenience store kung saan siya tinulungan at itinakbo sa ospital. Sa kasamaang palad, nasawi rin siya. Mabilis namang umiska po ang suspect matapos ang krimen, pero naaresto rin ng mga pulis. Wala pang inilalabas sa mga pulis na pagkakakilanlan o motibo ng suspect sa krimen. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Ang muka ng balita. Posibleng mag-landfall ang bagyong Christine sa Isabela o Northern Aurora mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Nakataas ngayon ang signal number 2 sa mga nasabing lugar. Para kumustahin ang sitwasyon doon, makakausap natin si Attorney Constante Foronda Jr., ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Isabela. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali din po sa inyo, Cheryl, at sa inyong mga taga-subaybay. Attorney, kamusta po ang panahon sa inyong lugar? Nakakaranas pa rin ho ba kayo ng malakas na hangin at pag-ulan dyan sa Isabela? Nandito po ako ngayon sa Kapitolyo, dito po sa Emergency Operations Center. Mahina lang po yung hangin, wala pong ambon. Pero kuminsan uulan, kuminsan titigil. Yung hangin kuminsan pabugso-bugso, mamaya calm ulit. Pero kay Isabela po kasi napakalawak. We are 13,000 square kilometers big. So, hindi po nagkakapare-pareho ang weather situation ng bawat bayan. Ano po ang paghahanda ang ginawa ng Isabela PDRRMO sa posibleng nga pong pag-landfall dyan ng bagyong Christine? Ako po, nakaset na po lahat. 100% ng aming resources na available naka-ready na. Kahapon, nagkaroon po ng meeting, emergency meeting, ang PDRRM Council ng Isabela at inumpisa namin sa isang risk assessment. Tapos noon, nagkaroon po ng tasking yung mga different member agencies gaya po ng BFP, PNP, Army, di ba pa mga tutulong po sa mga missions pang responde po dito kay Bagyong Christine. Ano po Ready na rin po lahat ready na rin po yung mga relief goods. 3 levels po kasi. Ang unang re-responde, yun pong local DRRM offices at yung LGU. Pag kinapos po sila, papasok po ang probinsya. Pag kinapos ang probinsya, papasok po ang DSWD. Ganun po. 3 levels po yung pag-respond. Attorney, Go ahead po. I'm sorry. Yung pong evacuation centers, 100% naka-ready na po to receive evacuees kung kailangan po sila mag-evacuate. Although may mga lugar na pong nagkaroon ng preemptive evacuation. At ano-ano po itong mga lugar na binabantayan nyo dito nga po sa posibleng pagbaha at landslide? Mas concerned po kami sa baha at sa yung storm surge po doon sa may coastal, may eastern seaboard po ng Isabela. Meron po kasing storm surge warning, so nagkaroon po ng preemptive evacuation doon. Ngayon, ang pinakababantayan po namin ay ang pagbaha. Although hindi naman po nangyayari ang flash flooding dito, gradual po yung pagtaas. May mga indicators po kami. Number 1 po yung mga overflow bridges. Yun po yung mga tulay na medyo mababa ang pagkagawa. Yes. Opo. We have 7 of them along Cagayan River and 5 of them have been submerged. Sila po yung nasa south. Meaning to say, mas madami pong tubig na nanggagaling sa south. Oo. Ngayon, pupunta lahat po ng tubig na, lahat pong babagsak ng tubig, pupunta po sa Cagayan River. Cagayan River naman pupunta downstream towards the north, towards Aparri, Cagayan. Now, there is a constriction dun po sa Aparri, Cagayan. Kaya po naiipon ng tubig doon. Pag tumaas na po yung level ng tubig, magbabackflow po yung papalik dito po sa amin. Ang pinaka-vulnerable po, yung pinakamababang level ng mga bayan sa may northern Isabela, ito po yung Cabagan, San Pablo, Tumawini, Santa Maria at Santo Tomas. Sila po historically ang madalas bahain
kapag meron pong malakas na pag-ulan. Kaya mako-concentrate po malamang ang aming response efforts doon sa 5 bayan na iyon. Pero sa ngayon, inoobserbahan pa rin namin at baka hindi doon ang magiging arena ng action, kumbaga. Pero most likely, almost 80% doon ang mangyayari. Gaya ng sinabi ko, ang unang magre-responde ay yung mga LGUs. Pag kinapos sila, or sa palagay namin, ikakapusin sila, mag-deploy na rin po kami ng mga pwersa. At sabi nyo nga po kanina ay nagsagawa na po kayo ng preemptive evacuation, particularly sa may eastern seaboard po ng inyong probinsya. Ilang pamilya po ang nasa mga evacuation centers na? Sa buong pati na rin po lahat yung hindi lang dun sa eastern seaboard, 96 families made of 342 individuals. Pinakamadami pong na-evacuate ay sa bayan ng Dibilacan. Nasa coastal municipality po yan. 61 families and 216 individuals. Ang cost po ng kanilang pag-evacuate ay yung pong storm surge. Warning. Storm surge warning po ng DOST Pag-asa. Itong mga tao pong ito na na-evacuate, sila po yung nakatira sa gilid ng malapit po sa dagat at yung kanila pong, usually mga po yan, mga indigenous people, na yung kanila pong mga tahanan ay gawa sa light materials. Kaya minabuti pong ilipat sila sa mas mataas na lugar at mas matibay na gusali. Well, it's good to know. Sabi nyo nga po ay handang-handa na po kayo. Handang-handa na po ang inyong probinsya dito sa posible na sana naman ay humina at lesser rain na ang dala po nitong bagyong Christine. Kaya lang po, kasi sa mga ibang probinsya natin, lalo na sa Bicol region, talaga pong grabe yung kanilang dinaranas ngayon. Well, patuloy po kami magmo-monitor. Siguro po, maiksing paalala, mensahe po sa mga kababayan natin dyan sa Isabela. Tulad po ng mga sinasabi ko, paulit-ulit pag ako po ay kinakapanayam, ang advice ko po sa kanila ay tumutok po sa DOST Pag-asa. Doon po sa kanilang tweet-tweet ng updates. Sa ngayon, every 6 hours ang kanilang paglabas po ng dates. Mamaya siguro every 3 hours na po sila maglalabas ng updates. Kasi kailangan nila yon para may sagawa nila yung kanilang paghahanda. Matatansya nila kung magbabaha ba, magpapaulan ba din sa lugar nila, malakas ba yung hangin na dadaan sa kanila para sa kanila pong paghahanda. At ang palagi ko po rin advice sa aming mga kalalawigan, yung pong head of the family, siguraduhin niya lahat po ng miyembro ng pamilya ay ligtas. Para kung lahat po ng households magsasagawa ng ganon, wala pong mapipiligro kahit isa dito sa Isabela. And we have been successful so far. Matagal na po yung panahon na nagkaroon po kami ng casualty. Marami pong salamat at mag-iingat po kayo, Attorney Constante Foronda Jr. ng Isabela PDRRMO. Samantala, balikan natin si Police Executive Master Sergeant Fe Cerillo ng OWAS Albay PNP. Isa po siya sa mga nakasama sa mga nag-rescue sa mga residente sa mga lugar na abot leeg ang baha. At maging siya rin daw po ay binaharin. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Hello? Magandang tanghali po, Ms. Fe. Alright. It seems talaga po nahirapan po tayong makakonect sa kanila sa linya ng komunikasyon. Samantala sa puntong ito, magkakausap natin mula sa Aurora Province ang kanilang PDRRMO head na si Engineer Elson Egarge. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Kumusta po ang lagay ng panahon dyan? Malakas pa rin po ba ang hangin at pag-ulan? Sa ngayon po, light rain lang po ang naranasan namin at konting hangin din po ang naranasan namin ngayon. So gumanda-ganda na po yung panahon? Or hindi pa? Diyan po sa Aurora, masasabi po ba natin na hindi nyo pa po nararamdaman talaga yung hagupit? Sa ngayon po talagang hindi pa po namin nararamdaman. Pero base po doon sa Pag-asa, ang track po nila ay mga 8 o'clock daw po ang kung sakasakali landfall po siya sa pagitan po ng Isabela at saka ng Aurora.
May mga lugar na po bang bahana or wala pa naman po? Sa ngayon po, excuse me. Sa ngayon po, wala pa namang reported na may mga pagbaha at saka mga landslide po. Sinabi po ng Pag-asa na posibleng ang maglandfall sa Isabela o Northern Aurora po yung bagyo. Ano na Yes po po. ang ginawang paghahanda dyan po sa inyong Actually probinsya? po, ang Aurora po ay nakapaghanda na po sila. Kami po, preposition na po kami ng mga pagkain at saka yung ating mga, kung sakasakali po magkaroon po ng landslide ay yung heavy equipment po namin ay naka-preposition na po sa pamamagitan po ng DPWH at saka ng Provincial Engineering Office po. May mga kinailangan na po bang mag-evacuate ng mga pamilya sa kanilang mga tahanan? Yes po, mayroon na pong ilan kaming evacuees sa bayan po ng Kasiguran at saka sa bayan po ng Dingalan. Okay na rin po ba yung mga naka-standby na rescuers, maging yung mga naka-preposition na po, I'm sure, yung mga relief goods? Yes po, ma'am. Okay na po yung mga relief goods namin at naka-preposition na po siya. Sa bawat bayan po, ang mangyayari po kasi bawat bayan, tapos support lang po ang province kung kukulangin at saka po ang DSWD. Alright, marami pong salamat at mag-iingat po kayo dyan, Engineer Elson Egarge ng Aurora PDRRMO. Balikan po natin muli. Ayan, si Police Executive Master Sergeant Fe Cerillo ng OWAS Albay PNP. Ma'am, magandang hapon po. Hello ma'am, magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta Lalo po? sa ating mga tagapakinig. Opo, kumusta po ang lagay ng panahon dyan? Sa ngayon ma'am, medyo okay na po, wala na po ulan. Yung pong mga lugar na mga binaha, pwede po bang kwentuhan niyo po kami? Paano ba, gaano kabilis yung pagtaas po ng tubig baha po dyan sa inyong probinsya, dyan po sa Albay? Dati na po talaga kasi po, tubig po dito na palagi po nasisira. So, last 2020, nasira po dito ng Barangay Rizal. So, ngayon ay Barangay Pansada. So, ngayon po, kahapon, nasira po yung dito naman ng Barangay Rizal. So, kaya pabilis ng agos po ng tubig dito sa sentro, dito sa poblasyon. So yung dike po, yung pagkasira ng dike, ang naging dahilan kung bakit mabilis at tumaas po yung tubig baha? Yes po, Ma'am Cheryl. Okay. Pagdating po sa amount ng rainfall, yung lakas, dami ng tubig po na ibinuhos nitong bagyong Christine, dyan po sa inyong lugar, ano po, grabe ba or tama lang, hindi naman sana babaha ng ganong kataas kung hindi nasira yung dike? Yes, ma'am. Kasi po, sabi nga po ng mga tao dito, matanda na sila, ngayon lang daw po bumaha ng ganit karami. Sobra pong putik ang dulot ng pagyungkusting po dito sa amin. Galing na rin po sa dike, sa river po. Saan po yung lokasyon ng dike? Malapit lang po kasi dito lang po sa Centro Poblacion. Kaya po makikita nyo, ang tubig pababa sa sentro ng UWAS, sa poblasyon ng UWAS. Sa mga post po sa social media, ay lumalabas na umabot daw hanggang leeg yung baha sa sentro. So, kamusta? Yung nananatili pa rin bang mataas yung baha po dyan? Sa awa ng Diyos, ma'am, nag-subside na po kaagad yung tubig. Kanina po, pag mobile patrol namin, mga 4:30 a.m., subside po yung tubig. Bumaba na po kaagad yung tubig. So talagang biglang ragasa lamang po dahil sa pagkasira ng dike? Nasira na naman yung dike dyan. Hindi po siguro abot sa ganitong sitwasyon. Sorry, Miss Faye, pakiulit lamang po yung inyong sinabi kasi nagputol-putol po. Siguro ma'am, kung hindi po na
na sira yung dike ng Barangay Rizal. Siguro hindi mo kami aabot sa ganitong sitwasyon po na halos paliid sa yung tubig dito po sa sentro o sa bayan ng Uwas. Oh. Tama ho ba yung aming rinig, dike sa may Barangay Rizal? Yes, ma'am. Barangay Rizal po. At gaano ka grabe po yung pagkasira ng dike? Nakita nyo na ho ba? Yes, ma'am. Halos po talagang totally sira, ma'am. Kaya ang bilis ng agos ng tubig. Pero ito pong diking ito ay ano ho ba ang inyong pagkakaalam? Kailangan na po ba talaga, matagal na ho ba itong nirereklamo na kailangang ayusin? Or hindi naman po ina-expect na talagang bibigay? Maayos naman po siya. Actually, Ma'am Sherry, last 2020, ang nasirang dike yung dike ng Barangay Kalsada. Kaya lang po sa sobrang ng tubig, sa sobrang umaapaw po talaga ang tubig dito. Kaya po siya nasira. Hindi na kinaya. So sa ngayon po... Hindi na po siya kinaya. Opo, so ngayon po, meron po ba kayong update kung ilan or ano-ano pa pong barangay yung mataas ang tubig baha? Ma'am, actually, kanina kung nakita niyo sa mga live ko, talagang nag-isip po kami. Salamat sa Diyos po at lahat pumupa na po ang baha. Sa lahat sa buong area ng OWAS? Yes, ma'am. Hindi pa po ganun alalim. Medyo nasa talampakan na lang po ang baha. Passable na po lahat ng sasakyan. May mga nirescue ho kayo. Kamusta po yung mga kababayan natin na na-rescue po ninyo? Ano po ang kanilang sitwasyon? Actually, ma'am, kahapon, 30 families po ang na-rescue. Katulong namin ang MDRMO, ang MSWD, ang LGU dito sa bayan ng Uwas. 30 families po lahat ang na-rescue namin. Ang adult po 71, ang children 68, yung PWD na na-rescue, at senior po 13. So lahat naman po sila nasa maayos na kalagayan. Actually, ma'am, may dalawa sana kami evacuation center. Kaya inisa na lang namin po sa isang evacuation center dahil malaki po siya. Ang Uwas Community College, isa po para lang ito na malaki po. Ito po ang ating mga evacuation. Again, sabi nyo nga po ay sa mga oras na ito ay humupa na, bumuti na kahit papaano yung panahon po dyan sa OWAS Albay at sabi nyo nga ay wala na rin tubig baha. Tama po ba yun? Wala na po, ma'am. Yes po, ma'am. Pero meron na makulimlim pa rin. Pabugso. Makulimlim pa rin po. Alright, patuloy lamang po kayong mag-ingat at hindi po natin alam kung paano yung pagbugso ngayon talaga nitong si Bagyong Christine. Marami pong salamat sa update. Mag-iingat po kayo. Police Executive Master Sergeant Fecerillo ng OWAS Albay PNP. Nagbabadyapang lumakas ang Bagyong Christine habang papalapit ito sa lupa. Para sa update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Forecaster Joffren Habaluyas. Magandang tanghali sa iyo, Joffren. Magandang tanghali po sa atin at sa ating mga kababayan. Ito po ang ating update ngayong tanghali ng Miyerkules tungkol sa Bagyong Christine. Huli pong namataan ng sentro ng Bagyong Christine sa layong 200 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Sa kasalukuyan, ito po ay kinaklasify pa din natin bilang isang tropical storm na may maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso ng hangin na aabot sa 105 kilometers per hour. Bagyang bumilis po ang bagyo habang tinatahak po nito ang north-northwestward direction sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, including Polillo Islands, northeastern portion of Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Albay. Signal number 1 naman po sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, including Lubang Islands,
Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, rest of Sorsogon and Masbate, including Ticao and Burias Islands. Gayon din po sa Western Visayas, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, northern and central portions of Cebu, including Bantayan Islands, Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Province, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte, including Siargao, Bukas Grande Group. Meron din po tayong babala sa malalakas na hangin, lalo na po sa mga lugar na nasa baybayin at nasa matataas na lugar, sa Mimaropa, Visayas at Mindanao. Meron din po tayong nakataas na advisory sa storm surge na posibleng mag-occur within 48 hours sa coastal localities ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Aurora, Camarines Sur at Catanduanes. Meron din po tayong gale warning sa seaboards ng Luzon and Visayas. Heavy rainfall po, nakaakibat ng bagyo, intense to torrential rainfall po sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte, and Camarines Sur. Heavy to intense rainfall naman po sa rest of Cagayan Valley, rest of Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Rizal, Albay, and Sorsogon. Moderate to heavy po sa rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Masbate, and Northern Samar. Inaasahan po na maglalandfall ang Bagyong Christine sa Isabela mamayang gabi at mag-exit sa Philippine Area of Responsibility ngayong Biyernes. Kaya po inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na maganda sa malakas na hangin at pag-ulan na maaaring magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Subalit inaasahan pa rin po natin na lalakas pa ang bagyo sa kategoryang severe tropical storm bago po ito maglandfall. Ang susunod po na tropical cyclone bulletin na i-issue ng Pag-asa ay mamayang 2:00 po ng hapon. Friend, Yes. okay, sabi mo nga ang landfall po nito ay sigurado na tayo, Isabela. Opo. Okay, at by Friday nasa labas na ito ng PAR. Pero ano yung mga probinsyang dadaanan once na maglandfall itong si Bagyong Christine? Ano pang mga probinsya ang dadaanan ng bagyo? Ang tatahakin po ng bagyo, pagpasok po ng Isabela ay ang mga bulubundukin po sa Northern Luzon bago po siya umexit sa Ilocos Region po bukas. So ang kilos niya pataas, parang west-northwest? Opo. Pagdating sa ulan, Joffren, Yes. kasi yung wind signals natin ay based on the winds na dala ng bagyo. Pero pagdating sa dami ng ulan, ay paano ba ang ginagawa ng Pag-asa na babala or pagbigay ng warning sa mga iba't ibang probinsya or sa mga kababayan natin when you release yun pong inyong bulletin? Opo, nagbabase po yung Pag-asa sa mga models po. So, kinaklasify po natin into intense to torrential, heavy to intense, or moderate to heavy po yung rainfall. At klaro naman po yun. Kasi, hindi din po kasi may Tagalog version po ba yan? Or iba't ibang version para mas maintindihan ng isang ordinaryong Juan de la Cruz? Yes po, opo. Sa katunayan po, meron po kaming nilalabas po doon po sa aming mga social media accounts, pati po sa Pag-asa website, kung ano po yung eksaktong mga probinsya na mayroon pong rainfall advisory. And we also get texts di ba, na uulan in the next 2-3 hours. Opo. May mga ganun sa iba't ibang lugar. Alright. Sabi mo, may mga lugar na dapat maghanda sa storm surge. Saan mga lugar ulit ito? Ang dapat po maghanda sa storm surge, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Zambales, Aurora, Camarines Sur at Catanduanes po. Pag sinabi po nating storm surge, gaano po kataas ito? Posible po na umabot sa 2 to 3 meters po yung taas. 2 to 3 meters. May kataasan po yun. Lagpas tao. Tama ho ba? Tama. Oo.
Lagpas tao. So, okay, when you give that warning, may particular na oras or bandang hapon ba yan? Ngayong maghapon dapat magbantay or bukas? Kailan po itong warning na ito? Pwede po nating i-relate po yan. Depende po sa signal ng bagyo. So, yung mga tatamaan po ng signal number 2, usually mas mataas, mas malapit po ang posibilidad. Again, siguro po, the rest, kanina po ay nabanggit nyo na kung anong mga probinsya ay nasa signal number 1, number 2. Ay yung pong the rest of the country, ano po ang maasahang panahon? Magiging maulan pa rin po, cloudy po sa rest po ng sa iba't ibang parte po ng bansa. So ulitin lamang natin, Joffren, itong si Bagyong Christine ay klase ng bagyo na yet kahit na ito'y nasa tropical storm strength pa lamang, ay may maraming ulan na dulot. Opo. Pwede po nating ihalin tulad ito doon sa Bagyong Pepito noong 2020 po. Okay, Bagyong Pepito noong 2020. Apo. Same rin po. Same month din po siya. Same month, tapos ganun din. Parang tropical storm lang, pero grabe yung dulot na ulan o dalang ulan po. Opo. Alright. Okay, so siguro ano na lamang, paalala, babala ulit sa mga kababayan natin, bagamat tropical storm lamang itong si Christine, hindi biro yung dulot o dalang ulan ng bagyong ito. Go ahead, Joffren. Yan po, inuulit po namin dito sa Pag-asa na inabisuan po natin na maganda po. Dahil malakas po ang hangin at pag-ulan, maaari itong magresulta sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Maraming salamat for the update, Joffren Habaluyas, weather forecaster ng Pag-asa. Susunod, kahit maulan, Pastor Apollo Kibuloy tuloy sa pagdalo sa pagdinig ng Senado. Motorbangka tumaob sa kasagsagan ng Bagyong Christine sa Cebu. 2 sakay nasagip habang ang isa patuloy na hinahanap. At kahit maulan, mga naglilinis ng puntod bilang paghahanda sa undas, tuloy-tuloy pa rin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa Mindanao ang nakaranas din ng bagsik ng Bagyong Christine. Para sa update magbabalita live mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, maulan pa rin ba dyan o bumuti na o gumanda-ganda na ang panahon? Cherry, medyo bumuti na ang lagay ng panahon ito. Malayo ito sa sitwasyon na makulindin hanggang sa pagulan na buong araw. Ilang bahay ang nakapura dito sa Davao City hindi nakaligtas sa epekto ng Bagyong Christine. Bumagsak na ang ilang bahay sa Trilog District dahil sa paghambalos ng malakas na hangin at ulan nitong Martes ng umaga. Nagtumbahan naman ang ilang poste ng kuryente sa gilid ng kalsada. Nag-zero visibility din ang ilang kalsada dahil sa kapal ng hamog. Ang ambulansyang ito naman tumagili dahil sa madulas na daanan. Swerteng walang nasaktan sa mga sakay nito. Apektado ang lungsod ng trough o buntot ng Bagyong Christine. Nasa 30 barangay pa rin ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa Davao City Risk Reduction and Management Council, wala naman umanong nasaktan o nasawi dahil sa masamang panahon kahapon. Cherry, sa ngayon, balik eskwela na rin ang mga paaralan na nagsuspende ng klase kahapon. Pero pinaghahanda pa rin ng Pag-asa ang mga Davaoenyo dahil nariyan pa rin ang banta ng Bagyong Christine ngayong araw. Yan muna ang latest dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cherry. Daghang salamat, Bril Montalvo.
Pinaghahanap pa rin ang may-ari ng bangkang tumaob sa Camotes Island sa Cebu. Mula sa Cebu City, live na magbabalita si One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, kumusta ang panahon dyan? Yes, maayong madag-umon nga udto, Cheryl. May mga pagbugso-bugso ng lakas ng hangin dito ngayon sa Cebu at mahinang ulan kaninang umaga. At ngayon ay wala ng pag-ulan pero nanatili pa rin makulimlim sa syudad. Pero babalaan ng Pag-asa Mactan Station na posibleng may malalakas na ulan mamaya at mga pagbaha dito. Kaya iba yung pag-iingat para sa mga kapatid nating Cebuano lalo na sa Northern Cebu. Samantala isa ang napaulat na nawawala sa matapos tumaob ang isang motorbangka sa Camotes Island Group kahapon. Alas 10 ng umaga nang hinampas ng malalaking alon, dala ng bagyong Christine ang motorbangka. Nasira ang makina kaya ito tumaob. Na-rescue ng Philippine Coast Guard sina Jesse Anasco at Junrex Lanogan na mga taga-Naungan sa Ormoc City. Pero ang may-ari ng motorbangka na si Rodolfo Villar, nahanap pa rin ng PCG hanggang ngayon. Bumiyahe sila papuntang Pilar alas 10 ng umaga para magkarga daw ng mga kambing. Pero nung umalis sila, hindi pa daw pinagbabawal ng Coast Guard ang paglalayag. Sa mga pantalan naman, Cheryl, nasa 490 na pasahero ang stranded sa Cebu, Negros Oriental, Bohol at Siquijor as of 8 a.m. Higit 200 rolling cargo vessels at 66 na pampasaherong barko ang nakahilera sa mga pantalan. Samantala, Cheryl, tinatigan ng Korte Suprema ang mga hiling ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez at Cebu City Mayor Michael Rama na temporary restraining order laban sa resolusyon na inilabas ng COMELEC. Kaugnayan yan sa COMELEC Resolution number 11044A na diskwalipikado sa pagtakbo ang sinumang tinatawan ng Ombudsman ng perpetual disqualification. Binigyan ng SC ng 10 araw ang COMELEC para magkomento dito. Kinatuwa naman ni Mayor Michael Rama ang naging desisyon ng Korte. Napasalamat niya siya sa kanyang pamilya at mga taga-suporta na patuloy nagdarasal para sa kanya. Yan ang atong mga balitang dako karong adlaw, gikan dinhi sa Sugbo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Itututukan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lugar na sinasalanta ng bagyong Christine. Para sa update, magbabalita live mula sa Palasyo, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may marching orders na ba ang Pangulo para sa bagyong Christine? Cheryl, kanselado ang lahat ng event ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Yan ay para tutukan nga ang posibleng epekto ng bagyong Christine. Maaga pa lang nagsagawa na ng situation briefing si PBBM kasama ang NDRRMC at ibang mga concerned government agencies. Sa briefing, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang maagang pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Sabi niya kahit paunti-unti, magbawas na raw yung mga dam ngayon para hindi umapaw o umabot sa critical level sa sandaling bumuhos na ang ulan. Sa pagtataya kasi, volume ng ulan ang babantayan sa bagyong Christine. Pero pinatitiyak niya na paunti-unti lang yung ilalabas na tubig sa mga dam para hindi maapektuhan o mabaha yung mga nasa low-lying areas. Iniutos din ng Pangulo kay DILG Secretary John Vic Remulla na paghandain yung mga local government units. Sila kasi ang first responder sa ground at sila rin ang makikipag-ugnayan sa national government. Ang sabi ni Remulla, naka-alerto naman ang lahat ng mga ito. Sa panig ng Office of Civil Defense, inilatag na nila sa Pangulo yung mga pinakakailangan sa ngayon. Una dyan yung transportation o mga rubber boats para ma-evacuate ang mga binabahang lugar. Partikular na kakailanganin daw sa Region 5 o sa Bicol na unang ang tinamaan ng bagyo. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, humingi na rin daw ang bansa ng tulong sa mga kapitbahay na bansa natin sa ASEAN para sa mga airlift, transportation for evacuation at iba pang manpower assistance. Aside from rubber boats, kakailanganin daw sa mga susunod na araw ang karagdagang pagkain, malinis na tubig sa mga evacuation centers at repair kits sa mga shelter at nasirang tahanan. Tiniyak naman ng DSWD na may naka-preposition ng higit 2 milyong family food packs. Sa Bicol Region na pinaka-apektado nga sa ngayon, may 162,000 family food packs nang nakahanda. Sabi pa ni PBBM, pwedeng gamitin ang mga EDCA sites sa pag-i-airlift ng mga tulong o food packs na ito. Kailangan daw gawa ng paraan ngayon yung issue ng budget lalo't magkakasunod yung mga bagyong tumatama. Cheryl, sa ambush interview, sinabi din ni PBBM na magpapadala sila ng rubber boat sa Bicol. Kasabay nga yan ang panawagan ng mga opisyal doon at maging ni former Vice President Leni Robredo. Pati yung mga rubber boats na kasalukuyang ginagamit sa Mindanao o nakahanda sa Mindanao, ipapadala na din daw muna. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.
Samantala, nagsisimula ng maglinis ng mga puntod ang mga kapatid natin sa Manila North Cemetery. Hanggang sa Biyernes, October 25 na lang kasi ito papayagan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa nalalapit na paggunita ng araw ng undas, doble kayod na ang mga naglilinis ng mga puntod. Kuskus sa kabuhos ng tubig na may sabon. Di alintana ng mga naglilinis ang lakas ng ulan sa mga binabantayang punto dito sa Manila North Cemetery. Saktong araw ang pagbuhos ng ulan dahil hindi na nila kailangan magbayad at magigib ng panglinis. 3 piso rin kasi ang kada igib ng tubig dito. Galing pa yan sa sarili nilang mga bulsa. Pagka umuulan, ayun lang, na malapit na lang yung makukuha na ng tubig. Pagka nagsahod ka lang sa mga bubong, magagamit mo ng pang-scoba. Kakapasok pa lang ng buwan ng Oktubre, nagsisimula na maglinis ang karamihan ng mga caretaker dito. Pero hindi raw katulad ng dati. Naghahabol sila ngayon ng paglilinis ng mga puntod dahil hanggang October 25 na lang papayagan ang paglilinis at pagpipintura sa loob ng sementeryo. May may limitasyon na ang mga naglilinis hanggang 25 na lang. Kaya naghahabol kami. Mula October 24 hanggang November 4, alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bukas ang Manila North Cemetery. At simula October 28, bawal magpasok ng mga alak, flammable materials, baril at matutulis na bagay, mga baraha, bingo cards o anumang pwedeng gamitin pangsugal at mga pets. Sa bawat kiskis ng scoba sa mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay, hangad na mapanatiling malinis at maayos ang kanilang hantungan. Pero sana, hindi lang tuwing araw ng mga patay ito na pag-uukulan ng pansin. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Kinilala ng Travel and Leisure's 2024 World's Best Awards ang Tropical Island ng Palawan bilang isa sa best island sa buong mundo. Rank 13 ang Palawan sa 25 islang nominado ng magandang dayuhin ng mga turista. Pero kung kayo ang tatanungin, anong tingin nyo ang best island sa Pilipinas at bakit? Tara, samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Para sa akin po yung 100 Islands kasi napapanood ko siya sa mga vlogger nung pandemic. Tapos ang dami niyong pwedeng puntahan, ang dami pwedeng pag-divean na dagat. Ano po, Palawan po for me kasi yun nga po napapagod ko sa mga vlog. Then, ayun din po talaga yung may pinakamagandang tourist spot here sa Philippines. Yun lang. Boracay. Kasi yung Boracay po, pinupuntahan po ng mga tourist yan. Tapos na-maintain po natin yung kalinisan at kagandahan ng ating bansa. Pinaka-best po 100 Island kasi napakaganda ng lugar, napakalinis at saka po napaka-decente po sa picture. I think Batanes po. Kasi ang ganda ng doon. Tsaka bihira lang din pupuntahan ng mga tao yun. Ako ang inyong hanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Dumalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Pasado alas 9 kaninang umaga dumating ang pastor matapos padaluhin ng Senate Committee on Women and Children sa investigasyon ng mga pang-aabuso sa KOJC. Naobligang humarap sa Senado si Kibuloy matapos utusan ng Pasig City Regional Trial Court. Bago nakadalo, sinubukan pang magpetisyon ni Kibuloy para hindi sana dumalo sa hearing. Pero nabigo siya kaya ibiniyahe siya pa Senado kanina mula sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Iginigiit naman ng pastor na hindi totoo ang mga paratang sa kanya. Kasado na raw ang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado. Gagawin sa susunod na linggo ang hearing na pangungunahan ng Blue Ribbon Subcommittee.
Sa Quad Committee naman ng Kamara, sinabi ni former Senator Laila De Lima na si Duterte mismo ang nag-uutos at nagbibigay ng reward money sa Davao Death Squad kapag may napapatay noon na suspect ng droga. Umaabot daw sa 15,000 pesos ang pabuya noon ni Duterte sa mga DDS na pinaghahatian nila at ng mga pulis. Bukod kay De Lima, dumalo rin sa Quadcom hearing kahapon si retired Colonel Jovi Espinido. Sa harap ni De Lima, binawi ni Espinido ang mga sinabi niya noon na ang dating senadora ang utak ng bilibid drug trade. Pinilit lang daw sila noon ni Kerwin Espinosa na idawit ang former senator sa droga at gawa-gawa lang daw ni dating Pangulong Duterte ang narco list. Paralisado ang isang dalagita sa Palawan matapos tamaan ng pambihirang autoimmune disease. Ang kailangan daw niya para sa gamutan, higit kalahating milyong piso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Pambihirang sakit ang tumama sa isang dalagita sa Roxas, Palawan, na ang gamot tumataginting na mahigit kalahating milyong piso ang halaga. Nagkaroon ng simpleng ubo, sipon at lagnat ang 13 anyos na si Karen Mendoza nito lang October 1. Nagkataon naman na lahat sila sa bahay ay may sakit, kaya hindi nila pinansin nung una. Pero napansin po ng brother-in-law ko na parang nahihirapan na siyang nakatayo, nanginginig po yung yung paa niya, yung mga legs niya. And then parang 2 days after, pumikit na po yung isang left eye niya. The next day, yung kabilang mata na naman po. Sinugod nila si Karen sa ospital kung saan nalaman na siya ay may Guillain-Barré syndrome o GBS. Dito inaatake ng sarili niyang immune system ang mga nerves sa katawan. Ang GBS can be mild, but it can also be life-threatening, especially kapag nahirapang huminga or nagkaroon ng iba pang mga infection sa kasagsagan ng GBS. May mga pasyente talaga na nahihirapang huminga, kailangang ikabit sa mechanical ventilator para lang makahinga sila. Walang pinipiling edad ang GBS. Pero prone na tamaan ito yung mga taong mahina ang immune system. Kaya si Doc may paalala. Kung makaramdam kayo ng tuloy-tuloy na pangingimay, pamamanhid o panghihina pagkatapos ninyong magkaroon ng diarrhea or ng mga viral infection, pwede po kayong pumunta sa mga neurologist. Halos 3 linggo na sa ICU si Karen at hanggang ngayon ay paralisado pa rin. Tinubuhan na rin ang kanyang liig para hindi siya mahirapang huminga. 774,000 pesos ang halaga ng IVIG o gamot na kailangang ibigay kay Karen. Kaya ang pamilya nagsusumamo po ng inyong tulong. Sa totoo lang po, hindi po namin talaga kaya. Hindi po namin naibigay yung gamot na dapat ay para kay Kia. Wala na rin kayo mga hayop na ibibinta or mga ari-arian na pwedeng umaasa na lang kami sa miracle. Humihingi kami ng tulong sa inyo through prayers man or financially. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hola mga kapatid, nandito na nga tayo. Sinimulan na natin ang ating Undas Getaway. Nauna na ako sa inyo. Pero anyway guys, papunta nga rito sa Hong Kong, maaraw naman. I hope everyone's safe dyan sa Pilipinas. Pero anyway, marami tayong baon na showbiz chika dahil inanunsyo na nga ang last 5 entries ng Metro Manila Film Festival. At syempre, nandyan ang ating mobile journal na si Denise Valdesancho. Opisyal na ang inanunsyo ang second batch ng film entries para sa 50th Metro Manila Film Festival. Record-breaking 70 entries ang na-receive natin, 39 na scripts at 31 na finished films. Yan ang sinabi ni Metro Manila Development Authority Chairman Don Artes kasabay ng announcement ng second batch ng entries sa Metro Manila Film Festival. Kasama dyan ang romance movie ng tambalang Frances na My Future You,
Thriller film ni na Vilma Santos at Aga Mulak na Uninvited. Action movie ni na Julia Montes at Arjo Atay de Netopa. Another romance movie by Julia Barreto and Carlo Aquino entitled Hold Me Close. And Judy Ann Santos and Lorna Tolentino's horror film Espantajo. Bukod dito, nagkaroon din ng big reveal para sa 50th edition Milestone Trophy na gawa ng Filipino Pride artist na si Jeffrey. Last July, inanunsyo ang first batch. Yan ang Strange Frequencies Haunted Hospital starring Enrique Gil and Jane De Leon. Green Bones starring Dennis Trillo. Himala, isang musikal ni Aisel Santos at Between Escalante. And The Breadwinner is ni Vice Ganda. At ang The Kingdom ni Vic Soto at Piolo Pascual. Sa ngayon, nasa post-production na ang The Kingdom. Ano nga ba ang dapat nating i-expect? We're presenting kasi an alternative Philippines, so to speak, and there's a lot of world building, so we had to create a new world, a new version of the Philippines, no? So ang daming research that went with it. We had to involve a lot of historians and anthropologists. No? From Christmas Day till January next year, tanging Pinoy films lang ang mapapanood. Gaganapin naman ang annual Parade of Stars sa December 15, habang sa December 27 naman ang Gabi ng Parangal. Ini-encourage ko po ang ating mga kababayan kung ano po ang init ng inyong pagtanggap at yung dami ng taong bumalik sa sinehan para panoorin ng MMFF. Masikitan pa po natin dahil talaga naman po maipagmalaki natin itong mga pelikulang ito. Kaya naman mga kapatid, hatakin nyo na ang inyong friends at loved ones dahil di dapat palagpasin ang MMFF entries this year. Global journalist Denise Fulgasancho po, hatid ang mga balita. Sa iba pang showbiz news, ang Supreme actress na si Lovie Poe pinasok na rin ang pagnenegosyo at syempre pinag-usapan niya kanyang viral na eksena sa latest niyang pelikulang Guilty Pleasure at Heart Evangelista nagsalita na nga rin tungkol sa issue nila ni Pia Wurtzbach. Narito po ang report. In her businesswoman era, si Supreme actress Lovie Poe, fresh from the success ng latest ng pelikula na Guilty Pleasure. Ngayon, may sarili na siyang makeup line na ibinibida ang natural Pinay beauty. Naging emotional talaga ako kasi when I walked in, I just can't believe it. Hindi ako makapaniwala, my younger self would have never imagined. Sabi ko, nung nagsisimula ako sa pag-aartista, number one was that they would always criticize me because of yung skin color ko. I'm too dark morena. Yung parang beauty standards, especially before, was that you have to be lighter skin. Oo, yun yung normal. And they would... 40 shades. Yes. So parang hirap na hirap silang hanapan ako ng foundation. Trending naman ang isang eksena nila ng co-star na si JM De Guzman, kung saan tinatalakay nila ang boundaries. Watching it talagang makes you clench your jaw, your fist while watching it, especially whilst doing it. So si JM talaga, what a fantastic actor. I really respect him a lot. Sobrang husay niya talaga. He made me feel comfortable. Showing pa rin sa mga sinihan ang Guilty Pleasure. Lagi na lang pinagsasabong sina Heart Evangelista at Pia Wurtzbach ng fans sa social media. Ngayon, sa media ko ni Heart kahapon para sa kanyang bagong show, naitanong na ng diretsyo ang tungkol sa issue nila ni Pia. Hindi naman umiwas si Heart sa tanong at etong kanyang naging diretsahang sagot. Woman to woman, I never had a problem with Pia. In fact, I was one of those who cheered for her in the past. And I'd like to think that it was the same for her. But it's the people that she chose to surround herself with for specific reasons that makes this whole thing problematic. Anong say nyo dyan? Yan muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.